Ang galit na si Chinyu. L. Kabanata 661, Natuklasan. Malungkot na tiningnan ni Hiteng si Chinyu at nakangiting sinabi, kanina ko pa gustong makilala ka. Nagmamadaling sumigaw si Yan Gai, Hiteng, patayin mo siya. Tinilaan ni Hiteng ang kanyang mga labi at sinabing, para sa akin, ikaw ay isang napakasarap na sangkap. Sahog. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Parang hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Hiteng. Hindi na nagsalita pa si Hiteng. Inalis niya ang black gold ball, at sa isang pag-iling ng kanyang palad, isang mahabang sibat ang nahulog sa kanyang kamay. Sa pagtingin kay Hiteng na nakatayo sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Itong si Hiteng ay parang iba sa dati. Ang itim na enerhiyang nakapaligid sa kanya ay ganap na naglaho, at ang kanyang katawan ay tila hindi na mahina gaya ng dati. Chinyu? Pagkatapos kitang patayin, tiyak na matitikman kita. Gumisi si Hiteng. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay biglang nanginig at dumiretso sa glebela ni Chinyu. Si Chinyu ay hindi natakot. Malakas siyang sumigaw at hinawakan sa kamay ang absolute beginning sacred fist habang diretsong sinalubong niya ito. Klang! Nakakabingi ang tunog ng pagbangga ng bakal. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, napaatras si Chinyu ng 3 hakbang. Sa kabilang banda, ang mahabang sibat ni Hiteng ay hindi nasaktan, at may mga butik pa ng liwanag dito. Parang hindi simple ang sibat na ito. Ang lakas mo, parang bumuti, sabi ni Chinyu na may singkit na mga mata. Tumawa ng malakas si Hiteng at sinabing, Chinyu, sa tingin mo ba ikaw lang ang umuunlad? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, umaasa ka sa lalaking iyon sa iyong katawan, tama ba? Kung mag-isa ka, isa ka lang basura. Biglang nagbago ang mukha ni Hiteng, at isang bakas ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Ano? Nahawakan ko ba ang masakit na lugar ng ganoon lang? Gumisi si Chinyu. Hiteng? Hindi ka karapat-dapat na makipag-away sa akin. Hayaan mong lumabas ang lalaking iyon sa katawan mo. Hindi pinansin ni Hiteng ang mga salita ni Chinyu at malamig na sinabi, pagkatapos kitang patayin, tiyak na tatahiin ko ang iyong bibig. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Hiteng ang mahabang sibat sa kanyang kamay at muling sinugod si Chinyu. Ang kapangyarihan ng mahabang sibat na ito ay hindi karaniwan. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ginamit niya agad ang saintly body technique para makilala ulit ito. Saksakin. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang mahabang sibat na ito ay talagang dumaan sa kanyang gininto ang liwanag at diretsyong tumusok sa kanyang dibdib. Ang malaking puwersang iyon ay tumagilid mula sa mahabang sibat at pinilit si Chinyu pabalik ng ilang hakbang. Ang mukha ni Chinyu ay hindi maiwasang maging malamig. Ang lakas ni Hiteng ay talagang umabot sa ganoong antas. Malamang na hindi siya mas mahina kaysa kay Yan Jinyaw at sa iba pa. Malamig na sinabi ni Hiteng, Chinyu, ngayon ang araw na mamatay ka. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, iwinagayway ni Hiteng ang mahabang sibat na parabang nag-spell siya. Ang mga sinag ng liwanag ay namuo sa mahabang sibat. Ang liwanag ay patuloy na pumulupot at sa wakas ay natipon sa sibat. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Hiteng ang mahabang sibat sa kanyang kamay at mabilis na sinaksak pasulong. 1, 2, 3 beses. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, si Hiteng ay sinaksak ng 13 beses ng sunod-sunod. Agad na tinakpan ng 13 sinag ng liwanag ang langit at lupa habang dumidiin sila sa Chinyu. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Nanginginig ang palad niya at agad niyang inilabas ang tansong espada. Pagkatapos, bigla siyang naglaslas gamit ang kanyang espada. Boom! Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay nawala at bumangga sa 13 sinag ng liwanag. Agad na nagsimulang gumuho ang lupa. Naputol ang mga puno sa hindi kalayuan, at gumulong ang graba. Nagmamadaling umatras si Yan Gai. Sinamantala niya ang oras na ito para tawagan kaagad si Ko Exi. President Ko, nasa bahay ko ngayon si Chinyu. Magpadala ng isang tao upang mahuli siya kaagad. Nag-aalalang sabi ni Yan Gai. Inutusan kaagad ni Ko Exi si Gengsi na dumiretso sa tirahan ni Yan Gai. Dumadagandong pa ang eksena.
Ang magkabilang panig ay may hawak na matalim na talam sa kanilang mga kamay, at sa isang kisap mata, mahigit 10 galaw ang lumipas. Nawasak ang paligid, at ang bilya ni Yan Gai ay naging mga guho. Sa isang saglit, tila hindi maalis ang away ng dalawa. Lalong naging baliw si Hiteng, at patuloy na tumutusok ang mahabang sibat sa kanyang kamay. Nanliit ang mga mata ni Chinyu. Ikinaway niya ang malaking espada sa kanyang kamay, at pagkatapos ay malamig na sinabi, Hiteng, sa susunod na makita kita, tiyak na papatayin kita. Gumisi si Hiteng at sinabing, ano, balak mong tumakas. Hindi na nag-aksaya pa ng salita si Chinyu kay Hiteng. Agad niyang ginamit ang shrinking ground into an inch at tumalikod para umalis. Gusto siyang habulin noon ni Hiteng, ngunit ang paos at matandang boses na iyon ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na kailangang habulin siya. Nang marinig ang boses na ito, hindi napigilan ni Hiteng na sumimangot at nagsabi, bakit? Malinaw na hindi ko kapareha si Chinyu. Hindi ginamit ni Chinyu ang kanyang buong lakas. Malamig na sabi ng namamaos na boses na iyon. Gumisi si Hiteng at sinabing, paanong posible iyon? Kung may kakayahan siyang patayin ako, hindi niya sasayangin ang oras na ito. Hindi na nagpapaliwanag pa ang namamaos na boses, ngunit sa kanyang karanasan, malinaw niyang nakikita na hindi ginamit ni Chinyu ang kanyang buong lakas. Gaya ng nahulaan niya, orihinal na gustong patayin ni Chinyu si Yan Gai, ngunit binago ng hitsura ni Hiteng ang plano ni Chinyu. Mas mabuting iwanan si Yan Gai kasama ang kanyang buhay aso at hayaan siyang umalis at ipaalam sa iba. Makakatulong ito kay Chinyu sa kanyang plano. Hiteng, bilasan mo at habulin mo siya. Lumakad si Yan Gai at sumigaw ng galit. Malamig na tiningnan ni Hiteng si Yan Gai at sinabing, Yan Gai, huwag mong kalimutan na iniligtas kita. Kung hindi dahil sa akin, naging dead soul ka na ngayon. At saka, binabalaan kita, hindi kita subordinate. Kung maglakas loob kang kausapin ulit ako ng ganyan. Hindi natapos ni Hiteng ang kanyang mga salita, ngunit isang malakas na hangarin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ibuka ni Yan Gai ang kanyang bibig, naramdaman niyang parang may nabara sa kanyang lalamunan. Nagsisimula na talaga siyang takot sa junior na ito. We are in a cooperative relationship, babala ni Hiteng. Nakaramdam ng matinding hinagpis si Yan Gai. Siya ay isang marangal na itim na damit, ngunit ngayon ay pinagagalitin siya ng dalawang junior na magkasunod. Dapat mabilis kang umalis. Malapit na ang mga tao mula sa Jingdu Martial Arts Association, sabi ni Yan Gai pagkatapos huminga ng malalim. Hindi na nagsalita pa si Hiteng at tumalikod na para umalis. Sa kabilang banda, si Chinyu ay dumiretso sa bahay ni Zia Hang. Hindi nagtagal ay dumating si Gengsi sa tahanan ni Yan Gai. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Gengsi. Umiling si Yan Gai at sinabing, tumakas siya. Parang gustong magpakitang gilas ni Yan Gai kaya nagpatuloy siya, Mr. Geng? Ayon sa aking haka-haka, si Chinyu ay tila gustong maghayganti. Hindi pinansin ni Gengsi ang mga salita ni Yan Gai at malamig na naglabas ng dalawang salita, basura. Namula ang mukha ni Yan Gai, ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Gengsi. Kinuha niya ang telepono at narinig si Ku Exi sa kabilang dulo na nagsabi, si Chinyu ay papunta sa direksyon ng tahanan ni Zia Hang. Walang sinabi si Gengsi. Ibinaba niya ang telepono at tumalikod na para umalis. Tuldok. Mabilis na tumakbo si Chinyu at hindi nagtagal ay dumating malapit sa tahanan ni Zia Hang. Huminga siya ng malalim, inilabas ang kanyang telepono, at nagpadala ng mensahe kay Zia Hang, bumaba kapag katapos ng 1 oras. Pagkatapos ipadala ang mensahe, handa na si Chinyu na tanggalin ang mensahe. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking kamay ang humawak sa palso ni Chinyu. Bumaba kapag kalipas ng 1 oras. Mukhang pinagtaksilan ni Zia Hang ang Jingdu Martial Arts Association. Isang malamig na boses ang narinig sa tenga ni Chinyu. Tumangala siya at nakita niya ang isang matangkad na lalaki na naka-purple robe. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Gengsi. Kabanata 662, Pakikipaglaban kay Gengsi.
Nang marinig ang boses na ito, nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang at sabay na binura ang mensahe kay Ziyahang. Si Gengsi ay hindi nagmamadali. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tahimik na tumingin kay Chinyu gamit ang isang pares ng malabuwiter na mga mata. Kahit na pinigilan niya ang kanyang panloob na chi, ang malakas na aura sa kanyang katawan ay nagbigay pa rin ng malakas na presyon. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na matutuklasan siya ni Gengsi. Purple robe? Ungol ni Chinyu sa mahinang boses. Para makapagpakitang tahimik sa tabi ko, ang purple robe ay talagang hindi simple, malamig na sabi ni Chinyu. Hindi pinansin ni Gengsi ang mga salita ni Chinyu at tahimik lang na sinabi, naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Gumisi si Chinyu at sinabing, sa totoo lang, sa plano ko, tatakas ako sa iyong mga kamay. Oh, nagtaas ng kilay si Gengsi na may mapaglarong mukha. Sa tingin mo makakatakas ka sa mga kamay ko? Umiling si Chinyu at sinabing, hindi, nagbago na ang isip ko ngayon. Nakakita ka ng isang bagay na hindi mo dapat makita, kaya, dapat kang mamatay dito ngayon, malamig na sabi ni Chinyu. Mahinang sinabi ni Gengsi, natatakot akong hindi mo ako mapapatay mag-isa. Medyo hindi rin sigurado si Chinyu. Bagamat sinabi niya iyon, nagsisimula na siyang magpanik sa kanyang puso. Kung gusto niyang tumakas, natural na may paraan si Chinyu. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap ay masasayang. Sa oras na iyon, si Ziyahang ay tiyak na papatayin ng Jingdo Martial Arts Association. Whether it works or not, I can only give it my all. Ang katawan ni Chinyu ay sumambulat ng gininto ang liwanag, at isang nakakatakot na panloob na chi ang kumalat. Sa kabilang banda, si Gengsi ay kalmado pa rin, na parang wala siyang pakialam kay Chinyu. Sinasabi ng lahat na ang purple robes ng Jingdo Martial Arts Association ay napakalakas. Gusto ko ring masaksihan ang kapangyarihang ito. Sigaw ni Chinyu, at agad na humakbang sa lupa at i-activate ang shrinking ground into an inch. Hinawakan niya ang absolute beginning sacred fist sa kanyang kamay, at diretsong sinugod si Gengsi. Naghahanap ka ng kamatayan. Malamig na sabi ni Gengsi. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinarap si Chinyu ng harapan. Klang! Ang banggaan ng mga purong pisikal na katawan ay talagang pinilit si Chinyu pabalik ng ilang hakbang. Dahil dito, lalo pang nabalisa si Chinyu. Kailangang malaman ng isa na sa mga tuntunin ng pakikipaglaban gamit ang pisikal na katawan lamang, si Chinyu ay hindi pa nakatagpo ng isang karapat-dapat na kalaban. At sa sandaling ito, ang pisikal na katawan ni Gengsi ay talagang hindi mas mahina kaysa sa kanya. Hindi, maaaring gumamit siya ng ilang uri ng spell, naisip ni Chinyu sa kanyang puso. Malamig na tiningnan ni Gengsi si Chinyu at sinabi ang bawat salita, ayokong mag-aksaya ng maraming oras, kaya mas mabuting magmadali ka at mamatay. Nang matapos siyang magsalita, nawala ang figure ni Gengsi. Ang kanyang napakabilis na bilis ay naging dahilan upang hindi makapag-react si Chinyu sa oras. Bang! Sa halos isang iglap, tumama ang palad ni Gengsi sa dibdib ni Chinyu. Deng 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 deng! Kaagad na umatras ng ilang hakbang si Chinyu, at nakaramdam ng sikip ang kanyang dibdib. Lalong naging pangit ang ekspresyon niya. Sobrang bilis ni Gengsi. Para makayanin mo ang palad ko, hindi ka masama, walang pakialam na sabi ni Gengsi. Tumingin si Chinyu kay Gengsi na may seryosong ekspresyon at sinabing, tulad ng inaasahan sa isang purple robe ng Jingdo Martial Arts Association. Sa tingin ko isa ka sa mga namumukod-tangi, tama. Umiling si Gengsi at sinabing, hindi, ako ang pinakamahina sa mga purple robe. Hindi alam ni Chinyu kung nagsasabi si Gengsi ng totoo o hindi, ngunit kahit papaano ay makumpirma niya na ang Jingdo Martial Arts Association ay mayroon pa ring maraming purple robe. Kailangan kong ibigay ang lahat. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Siguradong hindi siya papayag na sumuko. Hindi niya alam kung kailan darating ang susunod na pagkakataon. Sa pag-iisip nito, agad na isinaaktibo ni Chinyu ang Divine Dragon Power at mabilis na humakbang patungo kay Gengsi. Sa suporta ng Divine Dragon Power, ang lakas ni Chinyu ay biglang tumaas.
Ang kanyang mabangis na kamao, na gumagawa ng kapangyarihang maaaring maghati sa langit at lupa, ay mabangis na umindayog patungo kay Gengsi. Malamig na sumingot si Gengsi. Casual niyang itinaas ang kanyang palad para salubungin si Chinyu. Klang! Isa na namang marahas na banggaan. Sa pagkakataong ito, napaatras si Gengsi ng 3 hakbang. Si Chinyu ay hindi mas mahusay. Pakiramdam niya ay tumama lang ang suntok niya sa solidong bato. Ang impact ay yumanig sa kanyang pulso kaya sumakit ito. May kakayahan ka. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Gengsi. No wonder pinadala nila ako para hulihin ka. Kung may oras ako, mas gusto kong makipaglaro sa iyo. Gumisi si Gengsi. Habang nagsasalita siya, nagsimulang umakyat ang kanyang panloob na chi at isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi ang sumugod kay Chinyu. Late stage ng Martial Marquee Realm. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ang maaga, gitna at huling yugto ng Martial Marquee Realm ay ibang-iba sa lakas. Nagkaroon din ng malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Pagkatapos ng huling yugto ng Martial Marquee Realm, naroon ang rurok ng Martial Marquee Realm, na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang Martial Saint. Malinaw, si Gengsi ay nakatuntong na sa huling yugto ng mahabang panahon at isang hakbang na lamang ang layo mula sa rurok ng Martial Marquee Realm. Medyo solemn na ang mukha ni Chinyu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, kahit saang lupain ka naroroon, dito ka mamamatay ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, sumigaw si Chinyu ng malakas at ang gintong liwanag ay agad na sumabog sa kanyang kamao. Pumunta ka sa impyerno. Bumuhos ang ginintoang liwanag sa kamao ni Chinyu, halos basagin ang buong kalye. Si Gengsi ay hindi nang ahas na maging pabaya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, at isang puwersa ang natipon sa harap ng kanyang dibdib. Sa sumunod na segundo, galit na umungol si Gengsi, at ang kanyang mga kamay ay itinulak pasulong ng may lakas. Boom! 2 agos ng panloob na chi ang nagbanggaan sa sandaling ito. Ang isang nakakatakot na aftershock ay agad na kumalat sa lahat ng direksyon. Bago mabigla si Chinyu, muling itinaas ni Gengsi ang kanyang palad. Isang malaking palad ang agad na lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang palad na ito ay tumama kay Chinyu sa napakabilis na bilis. Boom! Ang buong katawan ni Chinyu ay agad na bumagsak sa lupa. Hindi tumigil si Gengsi sa puntong ito. Mabilis na dumudulas ang kanyang mga kamay, at ang mala-espada na matutulis na mga talon ay mabilis na lumalas patungo sa katawan ni Chinyu. Ang spell na ito ay lubhang kakaiba. Direkta talaga itong pumasok sa katawan ni Chinyu. Sa ilang sandali, ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng mga pagsabog na tunog. Ang puwersang iyon ay tila sumabog sa katawan ni Chinyu. Anong klaseng spell ito? Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ang enerhiya ng chi na lumabas mula sa kanyang loob ay tumago sa lahat ng depensa ni Chinyu. Malamig na sinabi ni Gengsi, maraming paraan para makitungo sa iyo. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Tumayo siya mula sa lupa at saka pilit na itinulak ang kanyang katawan para bumaril pa atras. Espiritual na fire seal. Sa susunod na segundo, tinipon ni Chinyu ang panloob na chi sa kanyang katawan at ipinutok ang spiritual fire seal. Ang malalotes na espiritual na apoy ay mabilis na dumaikit patungo kay Gengsi. Pinaikit ni Gengsi ang kanyang mga mata at sinabing, espiritual na apoy. Interesting. Nanginginig ang mga kamay ni Gengsi, at saka siya bumuulong sa hangin. Ang salitang, "Pukseng," ay namuo sa harap ng kanyang dibdib. Ang malaking salita na ito ay tila pinalabas ng itim na apoy, at isang kakaibang panloob na chi ang tumalon dito. Pukseng. Sigaw ni Gengsi at saka pilit na itinulak palabas ang malaking salita. Bush. Sa sandaling ito ay napunta sa espiritual na apoy ni Chinyu, ang spiritual fire seal ay agad na lumabo ng ilang beses. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga yapot ng espiritual na selyo ng apoy. Halos agad itong dumapo sa katawan ni Gengsi. Bush. Ang katawan ni Gengsi ay agad na binalot ng spiritual fire seal. Kabanata 663, pilit na itinataas ang kanyang paglilinang. Ang katawan ni Gengsi ay binalot ng spiritual fire seal.
Bagamat medyo malabo ang apoy, pinaramdam pa rin nila kay Gengsi ang hindi matiis na sakit. Nagtrabaho ito. Nang makita ito, agad na natuwa si Chinyu. Nagmamadali niyang kinuha ang bronze sword at pinaandar ang kanyang panloob na chi. Sa isang malakas na sigaw, itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang ikatlong laslas ng siyam na absolute beginning slashes. Biglang lumitaw ang abot langit na sword light. Ang mabilis at mabangis na pagkilos ng pagpatay ay nagpanginig sa mga tao sa takot. Mamatay! Sigaw ni Chinyu. Lumawak ang liwanag ng espada at pagkatapos ay sumugod patungo kay Gengsi. Sa sandaling ito, si Gengsi, na binalot ng spiritual fire seal, ay biglang inabot ng kanyang malaking kamay. Nagtipon si liwanag sa kanyang palad at dumiretso talaga sa sword light. Boom! Sa sandali ng banggaan, ang buong kalye ay naging isang malawak na kalawakan ng puti. Ang nakakatakot na aftershock na ito ay direktang nagpa-atres kay Chinyu ng 12-dosenang hakbang at nag-iwan ng ilang marka sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang mga mata ni Chinyu ay nakatutok pa rin sa direksyon ni Gengsi. Napailing ang palad ni Gengsi hanggang sa tumulo ito ng dugo, na nagsiwalat pa ng kumikinang na puting buto. Nang makita ito, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang ikatlong laslas ay mabibiyak lamang ang palad ni Gengsi. Ang apoy na nakapaligid sa katawan ni Gengsi ay unti-unting naglaho. Nasunog na ang purple na robe sa kanyang katawan, at may mga sunog pa sa kanyang balat. Gayunpaman, ang nagpalungkot kay Chinyu ay hindi lamang ang panloob na chi ni Gengsi ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan, ito ay mas masigla pa. Ang kanyang malabuwiter na mga mata ay malamig na nakatingin kay Chinyu. Ang kanyang mabangis na mga mata ay nagpanginig kay Chinyu. Medyo hindi magandang tingnan ang mukha ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na kahit nagamit na niya ang lahat ng kanyang trumpo ay hindi pa rin niya magawang ibagsak si Gengsi. Tulad ng inaasahan sa isang purple robe ng Jingdo Martial Arts Association. Huminga ng malalim si Chinyu, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Pinunit ni Gengsi ang kanyang damit at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Chinyu. No wonder pinadala nila ako para labanan ka. Puno ka talaga ng mga sorpresa. Ang mga kamay ni Gengsi ay nag-condense ng isang pagsabog ng kinang. Ang liwanag na ito ay tila isa kay Gengsi. Para silang magkabit na guwante sa kanyang mga kamay. Dapat kang makaramdam ng karangalan na nagawang saktan ako hanggang sa puntong ito. Papalapit ng papalapit ang boses ni Gengsi, at ang liwanag sa kanyang mga kamay ay lalong nakakasilaw. Si Chinyu ay labis na nababalisa. Sa bilis na ito, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Gengsi. Ngunit para tumakas ng ganito, mas ayaw ni Chinyu. Whoosh! Sa sandaling ito, humakbang na si Gengsi. Itinaas niya ang kanyang palad at malakas na hinampas si Chinyu. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Malakas na sigaw niya at ikinuyom ang kanyang gintong kamao para salubungin ito. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang bumuhos mula sa palad ni Gengsi. Agad na naramdaman ng palad ni Chinyu ang mga alon ng sakit. Mabilis na dumulas ang kaliwang kamay ni Gengsi at isang salitang, "Puksein," ang mabilis na napawi. Pagkatapos ay hinampis ito sa dibdib ni Chinyu. Bang! Ang salita ay sumabog sa harap ng dibdib ni Chinyu. Agad na tinamaan ng malakas si Chinyu at lumipad palabas ang kanyang katawan. Isang malaking butas ang tumama sa kanyang dibdib. Umagos ang sariwang dugo mula sa butas. Ang mga alon ng sakit ay nagsimulang magmula sa kanyang dibdib at si Chinyu ay nasa dalamhati. Ang mabuhay sa salitang puksein, ay karapat-dapat ng purihin, sabi ni Gengsi na may malamig na ngiti. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo kay Chinyu. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang pressure mula sa kanyang katawan. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, "Hindi ako maaaring tumayo lang dito at maghintay sa kamatayan." Mayroong dalawang landas sa harap ni Chinyu. Maaari siyang lumaban hanggang sa wakas o tumalikod at makatakas. Ngunit sa sandaling nakatakas siya, tiyak na malalantad si Zia Hang. Sa oras na iyon, wala nang pagkakataon si Chinyu. Hindi, napakatagal ko ng pinaghirapan. Hindi ako pwedeng sumuko ng ganon-ganon lang.
Kinagat ni Chinyo ang kanyang mga ngipin. Hindi niya pinansin ang malaking butas sa dibdib at tinitigan si Gengsi. Ano, nagpaplano ka pa bang maglagay ng matigas na pagtutol? Ngumisi si Geng. Walang sinabi si Chinyo. Huminga siya ng malalim at sinabi sa mahinang boses, subukan ko lang. Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Chinyo. Tila may spell siya. Kasunod nito, ang panloob na chi ni Chinyo ay mabilis na tumataas. Ang kanyang cultivation ay napunta mula sa ika-4 na ranggo ng Martial Marquee Realm hanggang sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm. Ito ang spell na ginamit niya noong kinakalaban niya si Han Wei. Pilit na pinapalaki ang kanyang cultivation. Gayunpaman, ang mga side effect ng spell na ito ay masyadong malaki. Kapag nakast ito, wala nang paraan palabas. Baka maapektuhan pa nito ang kanyang paglilinang sa hinaharap. Wala nang ibang pagpipilian si Chinyo ngayon. Kaya lang niyang lumaban. Nililigawan mo si kamatayan. Ang mga mata ni Gengsi ay kumikinang sa malamig na liwanag habang muli niyang ginamit ang extermination word spell. Isang malaking itim na salita ang agad na tumama. Ang malaking salita na ito ay tila nagdadala ng aura ng kamatayan, na ginagawang nanginginig ang mga tao nang hindi nilalamig. Nang malapit nang tumama ang malaking salitang ito kay Chinyo, biglang iminulat ni Chinyo ang kanyang mga mata. Si Chinyo ay nagpakawala ng galit na dagindong, at ang gininto ang liwanag ay lumabas mula sa kanyang kamay habang sinasalubong niya ang pag-atake gamit ang kanyang palad. Boom! Nagbanggaan ang gintong liwanag at ang salitang pagpuksa. Agad na lumitaw ang makapal na bitek sa ilalim ng paa ni Chinyo. Tila hindi na kinaya ng lupa at nagsimulang gumuho sa sandaling ito. Rumble! Biglang nagtipon ang maitim na ulap sa kalangitan, at bumuhos ang mga bog zone ng bagyo, na sinundan ng pagbuhos ng malakas na ulan. Break! Ang palad ni Chinyo ay naging kamao at biglang dumiin pasulong. Ang spell na, Puksain, ay hindi na makayanan. Direkta itong natagos ng gininto ang liwanag ni Chinyo at nawala ng walang bakas. Sa sandaling ito, malugod na tinanggap ng lakas ni Chinyo ang pagsasanib, at ang kanyang paglilinang ay napunta sa gitnang yugto ng Marquee Realm. Bagamat ito ay isang manipis na linya lamang, ang pagkakaiba sa lakas ay parang langit at lupa. Malamig na tiningnan ni Gengsi si Chinyo, at may bakas ng pagiging mapaglaro sa gilid ng kanyang bibig. Puwersang pagpapalaki ng iyong cultivation. Tumaas ang kilay ni Gengsi at sinabing, sa tingin mo ba ito gagana? Sa pagkakaalam ko, ang pamamaraan na ito ay maaari lamang mapanatili sa loob ng kalahating oras sa pinakamaraming. Makalipas ang kalahating oras, mawawala ang iyong paglilinang at agad kang magiging lumpo. Malamig na tiningnan ni Chinyo si Gengsi at tumango. Oo, kaya may kalahating oras lang ako para patayin ka. Patayin mo ako. Umiling si Gengsi. Maraming tao sa mundong ito ang maaaring pumatay sa akin, ngunit hindi ka isa sa kanila. Si Chinyo ay walang oras na mag-aksaya kay Gengsi. May kalahating oras lang siya, kaya kailangan na niyang magmadali. Nanginig ang mga paa ni Chinyo, at ang kanyang katawan ay bumaril na parang palaso, na agad na umaakay patungo kay Gengsi. Ang gininto ang kamao ay naglalaman ng isang pagdurog na puwersa, at ang umaalo na puwersa ay lumikha ng isang bitek sa lupa. Malamig ang ekspresyon ni Gengsi. Itinaas niya ang kanyang kamay at nabangga si Chinyo. Deng deng deng. Sa pagkakataong ito, ang ilaw sa kamay ni Gengsi ay tila medyo lumabo, at ang kanyang katawan ay walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang. Bahagyang nagulat ito kay Gengsi. Kahit pilit na itinaas ni Chinyo ang kanyang cultivation, nasa gitna lang siya ng Martial Marquee Realm. Mayroon pa ring tiyak na agwat sa pagitan niya at ni Chinyo. Gayunpaman, ang lakas ng suntok ni Chinyo ay talagang higit sa kanya. Nakipaglaban sa iba't ibang ranggo. Tinaas ni Gengsi ang kanyang kilay at saka ngumisi, interesting. Habang nagsasalita siya, sinimulan ni Gengsi na paikliin ang salitang puksain, sa kanyang kamay. Sa pagharap sa salitang pagpuksa, ang kamao ni Chinyo ay nagsimula ring paikliin ang panloob na chi. Ang kanyang gininto ang liwanag ay naging dragon. Kung makikinig ng mabuti, maririnig pa ang mga dagandong ng isang dragon. Kabanata 664, malapit ng Mabaigo.
Nag-iinit ang dugo ni Chinyu habang itinaas niya ang kanyang ulo at sumisigaw ng galit. Sa sandaling ito, ang dugo sa kanyang katawan ay tila kinulayan ng gintong kulay. Nakakabaliw ang ekspresyon ni Gengsi. Lalong lumakas ang destroy spell sa kamay niya, parang sesubog na. Pumunta ka sa impyerno. Kasunod nito, sumigaw si Gengsi ng malakas, at ang destroy spell sa kanyang kamay ay direktang humampas kay Chinyu. Umalis din ang kamao ni Chinyu sa sandaling ito. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang spell, ang buong espasyo ay tila umuugong. Ang destroy spell ay may dalang kakaibang kapangyarihan, na parang gusto nitong lumunin ang kamao ni Chinyu. At si Chinyu ay hindi handa na madaig. Walang humpay ang dagindong ng dragon sa kanyang kamay, parang gusto nitong basagin ang lahat. Ang destroy spell ay paulit-ulit na itinulak pabalik ng kamao ni Chinyu, habang si Chinyu ay tila nahulog sa isang estado ng kabaliwan, habang siya ay sumuntok at sumuntok ng walang tigil. Ang destroy spell ay naging dimmer at dimmer, na para bang ito ay malapit ng basagin ni Chinyu. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Gengsi, at ang kanyang mga mag-aaral ay napuno ng pagkabigla. Ngunit hindi siya naguguluhan, dahil nasa kanyang mga kamay pa rin ang inisyatiba. Boom! Sa wakas, sa ilalim ng puwersa ng kamao ni Chinyu, ang destroy spell ay direktang tumagos. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay naglaho at umagos sa lahat ng direksyon. Ang maitim na ulap ay tumaas sa kalangitan at isang marahas na hangin ang humampas. Ang dugo sa katawan ni Chinyu ay dumaloy sa kanyang katawan at kinulayan ng pula ang lupa. Hindi napigilan ni Gengsi na pumalakpak at mapamura. Nakakagulat talaga ito. Si Chinyu ay puno ng fighting spirit at matalas ang kanyang mga mata. Lumakad siya pasulong na parang isang walang talo na Diyos ng digmaan. Halika at lumaban. Malakas na sumigaw si Chinyu. Gumisi si Gengsi. Labanan. Maaari kang tumagal ng hindi hihigit sa kalahating oras. Bakit ako lalaban sa'yo? Habang nagsasalita siya, umatras si Gengsi ng hakbang-hakbang. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing may mahinang ngiti, para kang matigas na daga, at ako ang pasang nang aasar sa iyo. At ang huling resulta ng daga ay laruin hanggang mamatay ng pusa. Alam ni Chinyu na hindi siya magtatagal, kaya hindi siya nang ahas na mag-aksaya ng oras. Agad siyang tumapak sa lupa at sumugod kay Gengsi. Patuloy na umiwas si Gengsi. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at naiiwasan niya ang nakamamatay na suntok ni Chinyu sa bawat oras. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Ikinumpas niya ang kanyang kamao habang sinusubukang patayin si Gengsi sa isang suntok. Boom! Sa wakas, sa ilalim ng pambobomba ni Chinyu, ang dibdib ni Gengsi ay tinamaan ng suntok. Ang suntok na ito ay nagpalubog sa dibdib ni Gengsi, at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. May kakayahan ka. Pinunasan ni Gengsi ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Magpatuloy ka sa pagkabaliw. Titingnan ko kung hanggang kailan ka mababaliw, malamig na sabi ni Gengsi. Itinaas ni Chinyu ang dalawang kamay, at nanginginig ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay sumigaw siya, heavy falling space. Ang mga sinag ng liwanag ay kumalat mula sa ilalim ng mga paa ni Chinyu. Si Chinyu ay nasa gitnang yugto ng martial marquee realm, kaya tumaas ang hanay ng heavy falling space. Sa sandaling nahulog si Gengsi sa kalawakan, ang kanyang bilis ay agad na nabawasan. Ano ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Gengsi. Inalog-alog niya ang kanyang braso at nakita niyang bigat-bigat na ang buong katawan niya. Walang oras si Chinyu para magpaliwanag sa kanya. Agad siyang tumapak sa lupa at sumugod kay Gengsi. Sa impluwensya ng heavy falling space, bumagal ng husto ang bilis ni Gengsi. Napaharap sa malakas na pag-atake ni Chinyu, si Gengsi ay mukhang lubhang nakakaawa. Bang! Ang bilis ni Chinyu ay napakabilis. Halos walang mga anino ng kamao, tanging mga bahid ng gintong liwanag na kumikislap. Sa isang kisap mata, ilang beses na natamaan si Gengsi. Patuloy na lumubog ang kanyang katawan at tuluyang bumagsak sa lupa. Huminga ng malalim si Chinyu at tumitig sa direksyon ni Gengsi. Sa isang kisap mata, 20 minuto na ang lumipas. Wala nang masyadong oras para kay Chinyu. Sa itaas, pinapanood din ni Ziyahang ang eksenang ito.
Alam na alam niya na kapag natalo si Chinyu, kailangan niyang tumakas o mamatay siya. Kahanga-hanga. Sa sandaling ito, bumangon si Gengsi mula sa lupa. Halos madurog ang kanyang katawan, at ang dugo ay nagkulay pula sa kanyang buong katawan. Minamaliit talaga kita. Pinunasan ni Gengsi ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at medyo malamig ang kanyang ekspresyon. Malamig na sinabi ni Chinyu, huwag ka nang magsalita ng walang kaparerekan. Mamatay. Habang nagsasalita siya, sinugod muli ni Chinyu si Gengsi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bilis ni Gengsi ay biglang naging napakabilis. Madali niyang naiwasan ang kamao ni Chinyu. Sa isang kisap mata, ang figure ni Gengsi ay talagang umatras ng daan-daang metro. Paano naging ganito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Muling nanginig ang mga paa ni Gengsi, at sa isang kisap mata, nasa harap na naman siya ni Chinyu. Kung matalo ako sa iyo, hindi ako karapat-dapat na suotin itong kulay ube na damit. Gumisi si Gengsi at sinabi. Malamig na sinabi ni Chinyu, paano ito posible? Talagang nakalaya ka mula sa heavy falling space. Sabi ni Gengsi, heavy falling space. Ito ay talagang isang magandang spell, ngunit sa harap ng wind spell, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Wind spell. Sumimangot si Chinyu. Nagkaroon ng destruction spell noon, at ngayon, nandoon na ang wind spell. Anong klaseng spell ito? Tila napansin ni Gengsi ang pagkalito ni Chinyu. Ngumiti siya at sinabing, ito ay isang top-notch spell. May kabuuang 18 salita. Ang bawat salita ay naglalaman ng iba't ibang enerhiya. Sa harap ng wind spell, ang iyong heavy falling space ay hindi dapat banggitin. Si Chinyu ay natural na ayaw sumuko. Malakas siyang sumigaw at ikinuyom ang kanyang gintong kamao para muling labanan si Gengsi. Gayunpaman, ang bilis ni Gengsi ay masyadong mabilis. Sa isang kisap mata, umatras siya ng daan-daang metro. Hindi makahabol si Chinyu. 12 ng suntok ang sunod-sunod niyang ibinato, ngunit nabigo silang mahawakan ng sulok ng damit ni Gengsi. Nagdulot ito kay Chinyu ng labis na pagkadesperado. Huminga siya ng malalim at tumingin sa direksyon ni Gengsi. Puno ng ayaw ang mukha niya. Paano ito? Mabangis ang ekspresyon ni Chinyu, at siya ay nasa matinding dalamhati. Malinaw niyang nararamdaman na ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na bumababa. Malinaw, malapit nang maubos ang takdang oras ng spell, at si Chinyu ay malapit nang maging karne ng isda sa chopping board. Hindi ako pwedeng sumuko ng ganoon lang, paulit-ulit na umuungal si Chinyu. Para siyang nabaliw at patuloy na binasag si Gengsi. Gayunpaman, dumating at umalis si Gengsi ayon sa gusto niya. Wala ka ng maraming oras, tama. Sabi ni Gengsi habang nasa likod ang mga kamay at may mapaglarong tingin sa mukha. Bumibigat at bumigat ang paghinga ni Chinyu, at mabilis ding nawawala ang kanyang lakas. Parehong nabawasan ng ilang puntos ang kanyang bilis at lakas. Paano naging ganito? Si Chinyu ay ayaw sumuko, at patuloy siyang sumisigaw sa sakit. Nakalkula na niya ang lahat, ngunit sa huli, binaligtad na ni Gengsi ang mga talahanayan. Ang kanyang maraming araw ng pagsusumikap ay nauwi sa wala. Ang sakit na ito ay hindi mailarawan. Sa wakas, hindi na kinaya ni Chinyu. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na nalanta, at ang kanyang lakas ay nawala ng walang bakas sa sandaling ito. Bumagsak si Chinyu sa lupa nang may malakas na kalabog. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi niya magawa. Pumakbang si Gengsi at tinapakan ang katawan ni Chinyu. Ano? Tapos na. Sayang naman, sabi ni Gengsi na may malamig na ngiti. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Chinyu. He kept mumbling. Hindi ako mabibigo, hindi ako pwedeng mamatay. Nang makita ito, hindi napigilan ni Gengsi na matawa. Marami na akong nakitang mga taong malapit ng mamatay. Maaari silang humingi ng awa o sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Ikaw ang unang nagalit. Walang ibang narinig si Chinyu. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkahulog niya sa pagkakataong ito. Hindi lamang siya mamamatay, ngunit si Yan Ruozo ay mananatili rin sa bilangguan magpakailanman. Parang nabigo ang plano. Maging si Ziyahang, na nanunood ng labanan sa itaas, ay mapula ang mukha. Oras na para umalis.
Kinagat ni Ziyahang ang kanyang mga ngipin. Tumalikod siya at binuhat ang kanyang anak, naghahanda na tumakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Ziyahang ang mas malakas na internal chi na nagmumula sa ibaba. Natigilan si Ziyahang. Nagmamadali siyang sumandal sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kalsadang ito. Ito ay, siya iyon. Nang makita ang matandang ito, agad na nanlaki ang mga mata ni Ziyahang. Kabanata 665, Hinaplos ng Sanggol Palm. Biglang tumaas ang pag-asa ni Ziyahang. Sa ibaba, naramdaman din ni Gengsi ang kakaibang internal chi na ito. Pinitawan niya si Chinyu at lumingon sa likuran niya. Nakita niya ang isang matandang lalaki na tahimik na nakatayo sa dulo ng kalye. Kahit na ang kanyang katawan ay nakayuko, ang kanyang panloob na chi ay napakalakas. Bumuhos ang ulan sa kanyang katawan kaya nagmukha siyang ordinaryong matanda sa isang bukid. Bahagyang ipinikit ni Gengsi ang kanyang mga mata. Lumingon siya para tingnan ang matanda at malamig na sinabi, Jiang He. Si Jiang He iyon. Tahimik siyang tumingin kay Gengsi at hakbang-hakbang na naglakad. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Jiang He, medyo pangit ang ekspresyon ni Gengsi. Hindi nagtagal, naglakad si Jiang He papunta kay Gengsi. Nagtama ang kanilang mga mata, at napaka-tense ng kapaligiran. Kung ikukumpara sa matangkad at tuwid na figure ni Gengsi, si Jiang He ay parang medyo pandak. Ngunit ang panloob na chi sa kanyang katawan ay hindi mas mababa kaysa kay Gengsi. Jiang He, anong ginagawa mo dito? Pinaikit ni Gengsi ang kanyang mga mata at sinabing. Itinuro ni Jiang He si Chinyu sa lupa at sinabing, nandito ako para sa kanya. Gumisi si Gengsi at sinabing, Jiang He, hindi ba nag-iisa ka na at binaliwala ang mga gawain ng mundo? Bakit, babalik ka sa iyong mga salita ngayon? Dahan daw ang iwinagayway ni Jiang He ang kanyang kamay at sinabing, wala itong kinalaman sa iyo. Tumawa si Gengsi at sinabing, Jiang He. Noon, ginawa mong kaaway ang Jingdu Martial Arts Association at nagbanta na papalitan ng Jingdu Martial Arts Association. Ginawa mo ba? Dapat mong malaman na ang Jingdu Martial Arts Association ay hindi matitinag ng isang tao. Ngayon, gusto mo pa bang maging matigas ang ulo? Sa pagharap sa pagtatanong ni Gengsi, si Jiang He ay nagpakita ng kakaibang kalmado. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Chinyu, saka nakangiting sinabi, kung ano ang hindi ko ginawa noon, baka kaya niya. May pag-asa ako sa kanya. Pag-asa. Pinaikit ni Gengsi ang kanyang mga mata at saka ngumisi. Alam kong hindi ka susuko. Dapat hinayaan ko ang Jingdu Martial Arts Association na patayin ka noon. Jiang He waved his hand as if he don't want to talk about the past. Itinuro lang niya si Chinyu sa lupa at sinabing, tiyak na magagawa niya ito. Kaya niya ba? Hehe, gusto mo siyang ilayo? Pinaikit ni Gengsi ang kanyang mga mata at nagtanong. Umiling si Jiang He at sinabing, hindi, para makumplito ang kanyang plano, kailangan mong mamatay. Kailangan mong mamatay. Bagamat kaunting salita lang, pinatindig nito ang balahibo ng mga tao. Napaatras si Gengsi ng 2 hakbang at malamig na sinabi, Jiang He, dapat mong malaman ang halaga ng pag-atake sa isang lilang robe. Gusto mo bang talikuran ang iyong kasalukuyang matatag na buhay? Hindi napigilan ni Jiang He ang bahagyang buntong hininga at sinabi, ang kabiguan noon ay naging dahilan upang hindi ako makabangon. Namuhay ako sa pag-iisa sa loob ng maraming taon. Akala ko mabubuhay ako sa huling hininga ko. Hanggang sa nakita ko si Chinyu. Nung nakita ko siya, naisip ko ako dati. Dahil dito, nahihiya ako, na piniling mamuhay sa pag-iisa, mamantong hininga si Jiang He. Maaaring hindi ako makalaban sa Jingdu Martial Arts Association ngayon, ngunit sa palagay ko maaari ko pa ring bigyan siya ng daan. Agad na naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Gengsi. Tinitigan niya si Jiang He at sinabing, Jiang He, alam mo ba ang ginagawa mo? Kung atakihin mo ako ngayon, siguradong pagsisisihan mo ito. Tiningnan ni Jiang He ang root pose at dahan-dahang sinabi, kung hindi ako aatake, pagsisisihan ko pa ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang panloob na chi sa katawan ni Jiang He ay biglang nagbago ng husto. Ang kanyang orihinal na mabait na mukha ay agad na naging mamamatay tao.
Sa isang iglap lang, parang nagbago na siya sa ibang tao. Ang malakas na panloob na chi na iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Gengsi. Pinandilatan ni Gengsi si Jiang He at sinabing, Jiang He. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi sigurado kung sino ang mananalo. Habang nagsasalita siya, ang mga kamay ni Gengsi ay muling pinalapot ang Destroy Spell. Isang napakalaking kapangyarihan ang agad na binura ang langit at tinakpan ang lupa. Sa pagharap sa Destroy Spell ni Gengsi, dahan-dahan ding itinaas ni Jiang He ang kanyang kamay. Sa kanyang kamay, isang salita ang pinakipot. Ang nakakatakot na kapangyarihan nito ay higit na nalampasan ang spell ng Destroy. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Gengsi. Ang Destroy Spell na nasa kamay niya ay agad na sinampal. Marahan ding itinulak ni Jiang He ang kanyang palad pasulong. Ang dalawang malalaking salita ay nagbanggaan sa isang iglap, na nagpukaw ng mga alon ng nakakatakot na hangin. Sa sandaling dumampi ang Destroy Spell, mabilis itong naglaho. Hindi lamang ito tumagal ng 10 segundo, ngunit ang Destroy Spell ay nawala ng walang bakas. Ang fighting formula ay tumama sa katawan ni Gengsi, na naging sanhi ng pag-urong-sulong ni Gengsi at lumuwa ng dugo. Ang tinatawag na Destroy Spell ay pirated version lang. Sa harap ng siyam na sikreto, wala iyon, mahinang sabi ni Jiang He habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Napakapangit ng ekspresyon ni Gengsi. Siyempre, alam niya kung anong klaseng spell ang ginagamit ni Jiang. Ito ang siyam na sikreto ng Taoismo. Ito ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Bagamat mababaw lamang ang ginagamit ni Jiang He, tiyak na mas makapangyarihan ito kaysa sa formula na 18 karakter. Jiang He, hindi pa huli ang lahat para huminto ka ngayon. Galit na sabi ni Gengsi. Umiling si Jiang He. Basta umatake ka, walang paraan. Dapat mas alam mo ito kaysa sa akin. Naisip ni Gengsi sa kanyang sarili na ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. Dahil si Jiang He ay tinawag na numero 1, natural na hindi mababawasan ang kanyang lakas. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, makakatakas lang ako. Umuungol si Gengsi. Sa pag-iisip nito, direktang ginamit ni Gengsi ang wind spell, at ang kanyang bilis ay agad na umabot sa limitasyon. Hanggat nakatakas siya rito, maaari niyang ipaalam sa Jingdo Martial Arts Association. Pagharap kay Gengsi, na tumatakas, si Jiang He ay hindi nababalisa. Pulong niya sa mahinang boses, at muling ginamit ang siyam na sikreto. Sa pagkakataong ito ang Xing na karakter ng siyam na sikreto. Ang bilis nito ay higit pa sa wind spell. Sa isang hakbang lang, nakaharang na ito sa dinadaanan ni Gengsi. Sabi ko nga, kopya lang ang 18-character formula mo. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit, tahimik na sabi ni Jiang He habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pilit na umungal si Gengsi, Jiang He. Talaga bang gagawin mo ito? Ngumiti si Jiang He at sinabi, makahulugan bang ulitin ang isang pangungusap ng maraming beses? Habang nagsasalita siya, ang panloob na chi ay natipon na sa mga lumang palad ni Jiang He. Ang panloob na chi na ito ay tila malabo, ngunit ang kapangyarihan nito ay nagpatindig ng balahibo ng mga tao. Agad na nagtaas ng ulo si Gengsi at umungol. Ang lahat ng panloob na chi ay natipon sa kanyang mga kamay, na parang gusto niyang maglagay ng matigas na pagtutol. Gayunpaman, ang lakas ni Jiang He ay masyadong malakas. Itinaas niya ang kanyang palad at binasag ang lahat ng panloob na chi na natipon ni Gengsi gamit ang isang palad. Dahil sa lakas na iyon, nagpanik si Gengsi. Jiang He, maaari kong hayaan na kunin mo si Qinyu. Kaya ko ring magpanggap na walang nangyari ngayon. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Gengsi, at labis siyang nataranta. Umiling si Jiang He. Ang mga patay lang ang pinakaligtas. May gustong sabihin si Gengsi, ngunit hindi siya binigyan ni Jiang He ng pagkakataon. Napahawak ang kanyang payat na palad sa ulo ni Gengsi. Pagkatapos, nagpuwersa si Jiang He, at naduraj ang ulo ni Gengsi. Kabanata 666, ang selda ng bilangguan sa tapat ng Yanrozo. Ang mayabang na si Gengsi ay naging isang malamig na yelong bangkay sa isang kisap mata. Nakahiga siya sa lupa, hindi gumagalaw, nabahira ng ulan ang kanyang dugo.
Walang makikitang ekspresyon sa matandang mukha ni Jiang He. Bumuhos ang ulan sa kanyang pisngi. Tumalikod siya at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Qin Yu. Senior Jiang He. Nahihirapang sinabi ni Qin Yu ang mga salitang ito. Bahagyang tumango si Jiang He. Yumuko siya at mahinang sinabi, ibabalik kita. Hindi. Tinanggihan ni Qin Yu ang magandang intensyon ni Jiang He. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, pambihirang pagkakataon ito. Hindi ko ito mapapalampas. Bahagyang kumunot ang noo ni Jiang He at sinabing, kaya mo pa bang tumayo sa kalagayan mo ngayon? Siyempre, alam ni Jiang He ang mga side effect ng spell na ito. Kapag nakast ito, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan bago tumayo. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Qin Yu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pilit na tumayo mula sa lupa. Senior Jiang He. Salamat, nahihirapang sabi ni Qin Yu. Natahimik si Jiang He sandali. Sa pagtingin kay Qin Yu, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na hiya. Kung lumaban siya tulad ng ginawa ni Qin Yu noon, iba kaya ang magiging wakas. Senior Jiang He, dapat kang umalis ng mabilis, hindi mo dapat hayaang matuklasan ng iba ang iyong pagdating, sabi ni Qin Yu. Nang makita ito, si Jiang He ay hindi na nagsalita pa. Tumango siya at humakbang pasulong. Sa isang kisap mata, nawala siya sa kalye. Pagkaalis ni Jiang He, hindi na nakayanan ni Qin Yu. Nagsuray-suray siya ng 2 hakbang at saka bumagsak sa lupa ng malakas. Gaano kahanga-hanga. Ang boses ni Ziya Hang ay tumunog sa tainga ni Qin Yu. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at tumingin kay Ziya Hang. Sa wakas ay gumaan ang loob niya. Ziya Hang, please. Pagkatapos sabihin ito, nahimete si Qin Yu. Matagal na nakatayo doon si Ziya Hang at bahagyang bumaantong hininga. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay para hawakan si Qin Yu at tumalikod para maglakad patungo sa Jingdo Martial Arts Association. Sa Jingdo Martial Arts Association. Nakaupo si Koexi sa kanyang opisina, naghihintay ng magandang balita mula kay Gengsi. Gaano katagal na ang nakalipas mula noong nagpadala ang Jingdo Martial Arts Association ng purple na robe. Hindi napigilan ng katulong ang mapabuntong hininga. Bahagyang tumango si Koexi at sinabing, ang isang tulad ni Qin Yu ay kailangang patayin sa simula. Kung hindi, siya ay magiging isang sakuna. Ang pagpapadala ng isang lilang balabal ay walang anuman. Tumango rin ang katulong. Oo, walang mag-aakalang si Qin Yu ang lalaking nakaitim na damit. Nakakanerbiyos talaga ang lakas niya. Habang nagsasalita siya ay bumukas ang pinto. Pagkatapos, pumasok si Ziya Hang, na basang-basa sa ulan. May hawak siyang tao sa kanyang mga braso. Ang taong ito ay walang iba kundi si Qin Yu. Inihagis ni Ziya Hang si Qin Yu sa harap ni Koexi nang walang sabi-sabi. Natigilan si Koexi. Nagmamadali siyang tumayo at yumuko para tapikin ang mukha ni Qin Yu, at novel bin at. Qin Yu. Tuwang-tuwa si Koexi. Siya ay labis na nasasabik. Sa wakas nahuli na natin ang bastos na ito. Nalilitong tanong ng assistant sa gilid, Vice President Ziya, bakit nasa kamay mo si Qin Yu? Nasaan si Mr. Geng? Nagsindi ng sigarilyo si Ziya Hang at walang pakialam na sinabi, patay na si Gengsi. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Koexi Mengran. Pinandilatan niya si Ziya Hang at malamig na sinabi, sabi mo patay na si Gengsi. Sino ang gumawa nito? Itinuro ni Ziya Hang si Qin Yu, na nakahiga sa lupa, gamit ang kanyang baba at sinabing, sino pa ba ito maliban sa kanya? Paano ito posible? Ulalas ni Koexi. Paano magiging katapat ni Gengsi si Qin Yu? Malamig na sinabi ni Ziya Hang, ang kanyang katawan ay malapit sa aking bahay. Dapat ay mahahanap mo ito kung pupunta ka doon ngayon. Pagkasabi niya noon, tumunog ang telepono sa desk ni Koexi. Kinuha niya ang telepono at narinig niyang may nagsabi, President Ko, patay na si Gengsi. Naputol ang ulo niya. Nang marinig iyon, agad na umupo si Koexi sa lupa. Si Qin Yu, talagang lumaki sa ganoong lawak. Pamulong si Koexi sa mahinang boses, na parang hindi siya makapaniwala. Malamig na sinabi ni Ziya Hang, sinabi ko na dapat nating gamitin ang sandata ng Martial Saint para patayin siya.
Sa kasamaang palad, hindi ka naniwala sa akin. Tinulyapan ni Koexi si Ziyahang at pagkatapos ay sinabing nagtataka, kahit si Gengsi ay hindi niya kapareha. Paano mo siya nahuli? Malamig na tiningnan ni Ziyahang si Koexi at sinabing, President ko, ano ang ibig mong sabihin? Nahuli ko si Chinyu, at hindi mo lang ako binigyan ng gantimpala, kundi sinisi mo pa siya. Pagkatapos sabihin iyon, galit na tumayo si Ziyahang at sinabing, dapat kong iulat ang bagay na ito sa mga nakatataas at hilingin sa kanila na magdesisyon para sa akin. Pagkasabi nun, tumalikod na si Ziyahang at aalis na sana. Nagmamadaling pinigilan ni Koexi si Ziyahang at nakangiting sinabi, Vice President Ziya, talagang wala akong ganoong intensyon. Kakaiba lang ang iniisip ko. Malamig na umungol si Ziyahang. Napabuga siya ng usok at sinabing, gumamit si Chinyu ng spell para piliting palakihin ang kanyang cultivation, at iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang patayin si Gengsi. At dapat mas alam mo kaysa sa akin ang mga kahihinatnan ng paggamit ng spell na ito. Nang marinig ito ni Koexi, bigla siyang naliwanagan. Pinigyan niya ng thumbs up si Ziyahang at sinabing, nagbigay ka ng karapat-dapat na serbisyo sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, hihilingin ko talaga sa mga nakatataas ang magandang serbisyo para sa iyo. Kinawian ni Ziyahang ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Sasabihin ko ng personal sa mga nakatataas. Mabuti, mabuti. Si Koexi ay nasa mataas na espiritu at tila wala ng oras para pakialaman ang anumang bagay. Malamig siyang tumingin kay Chinyu at nangumisi. Munting bastard, sa wakas nahuli na kita. Napakaraming problema ang dinala mo sa Jingdo Martial Arts Association. Papatayin kita ngayon din. Ang mga kamay ni Koexi ay kumikinang na may layuning pumatay. Tumalo ng puso ni Ziyahang. Kung direktang papatayin ni Koexi si Chinyu, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. President ko, huwag na natin siyang patayin, biglang sabi ng katulong sa sandaling ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Koexi at nagtanong, bakit? Napangiti ng mapait ang katulong at sinabing, nakalimutan mo na ba? Ang mga taong gustong hulihin siya ngayon ay hindi lamang ang Jingdo Martial Arts Association. Tinusubukan din ng mga opisyal na hulihin siya. Kung papatayin natin siya ngayon, paano natin sasagutin ang mga autoridad? Nang marinig ito, biglang naintindihan ni Koexi. Sinabi niya nang may matagal na takot, muntik na tayong magdulot ng gulo. Kailangang malaman ng isa na ang mga nakatataas ay hindi nasisiyahan sa Jingdo Martial Arts Association. Kung papatayin nila si Chinyu sa kanilang likuran, malamang na magdadala ito ng kaguluhan sa buong asosasyon. Pagkatapos ay hayaan siyang mabuhay ng ilang araw. Kapag nakumpleto na ang mga pamamaraan, tanggalin siya kaagad. Malamig na sabi ni Koexi. Pagkatapos, tumawag si Koexi ng isang tao at kinaladkad si Chinyu papasok sa bilangguan. Tandaan, ikulong siya sa harap ni Yanrozo, panawagan ni Koexi. Oo, presidente ko. Tumango ang iilan sa kanila. Hindi nagtagal, kinaladkad si Chinyu sa bilangguan. Nang makita ito, ang mga tao sa bilangguan ay hindi maiwasang mag-usap sa mahinang boses. Hindi ba ito ang batang pumasok sa bilangguan hindi pa matagal na ang nakalipas? Bakit nahuli din siya? Top. Ang pakikipaglaban sa Jingdo Martial Arts Association ay talagang hindi nagtapos. Sayang naman. Kabanata 667, talagang hindi ako mabibigo. Masiglang nag-usap ang lahat. Halata na naaawa sila kay Chinyu. Pagkatapos ng lahat, sa paglipas ng mga taon, si Chinyu ang tanging tao na puwersahang pumasok sa bilangguan ng Jingdo Martial Arts Association. Ang kanyang katawan ay kinaladkad sa lupa, at isang mahabang dugong peklat ang lumitaw sa lupa. Si Chinyu, na napuno ng dugo, ay mukhang lubhang miserable. Ang kanyang walang malay na estado ay nagparamdam sa mga tao na ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam. Hindi nagtagal, dinala si Chinyu sa tapat ng isang bilangguan. Ang kulungan na ito ay nasa tapat ng Yanrozo. Sa sandaling lumitaw si Chinyu, isang bakas ng takot ang sumilay sa maputlang mukha ni Yanrozo. Crash! Dahil sa nagpupumiglas na paggalaw ni Yanrozo, gumawa ng malakas na ingay ang buong tubo.
Chinyu. Tumitig si Yan Ruozo sa direksyon ni Chinyu. Isang bakas ng sakit ang lumitaw sa kanyang maamo at maamo niyang mukha. Hindi niya alam ang kwento sa loob. Alam niya lang na nahuli si Chinyu. At alam na alam ni Yan Ruozo ang ibig sabihin kung mahuli si Chinyu. I'm sorry. Idinawit kita. Parang sirang butil ang mga luha ni Yan Ruozo. Sumabog ang sakit sa puso niya sa sandaling ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisisi niya ang kanyang sarili. Si Chinyu ay itinapon sa kulungang ito. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nasa coma pa rin. Wala siyang alam tungkol sa outside world. Sa sandaling ito, nagsimula na ring kumilos ng mabilis ang Jingdo Martial Arts Association. Agad na iniulat ni Koexi ang balitang ito sa mga nakatataas. Mabilis ding nagpulong ang mga nakatataas. Sa meeting room, ang 8 mas mataas na ito ay nakatago pa rin sa dilim. Walang makakita sa kanilang tunay na anyo. Dahil nahuli na si Chinyu, harapin natin ito sa lalong madaling panahon. Isang boses ang nagmula sa dilim. Hindi pwedeng itago ang batang ito. Dapat natin siyang alisin sa lalong madaling panahon. Ziyahang, dahil ikaw ang nakahuli kay Chinyu, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito upang hawakan. Nang marinig ito ni Ziyahang, nagmamadali siyang tumayo at nagsabi, salamat sa pagpapahalaga ng matataas na opisyal. Sa pagkakataong ito, nakagawa ka ng isang meritorious na gawa. Tatandaan ito ng Jingdo Martial Arts Association. Isa pang boses ang lumabas. Tila ang lahat ay nasa kalkulasyon ni Chinyu. Nagdulot din ito ng kaunting paghanga kay Chinyu sa puso ni Ziyahang. Ang Chinyu na ito ay talagang hindi kasing simple ng inaakala ko. Napaisip si Ziyahang sa kanyang puso. Kaya lang, anong paraan ang dapat niyang gamitin para makatakas? Hindi kailanman naisip ni Ziyahang ang tanong na ito. Tumayo si Koexi mula sa gilid at sinabi, lahat ng mga nakatataas, ngayon din gusto ng mga awtoridad na hulihin itong si Chinyu. Tungkol sa usapin ng pakikitungo kay Chinyu, natatakot ako na kailangan nating iulat ito sa mga nakatataas at kunin ang pag-aproba ng mga dokumento. Natahimik sandali ang mga nakatataas, pagkatapos ay nagsabi, kung gayon, pumunta ka at harapin siya sa lalong madaling panahon. Kung mabubuhay pa siya ng isang araw, mas lalo akong hindi mapalagay. Hindi mapigilan ni Koexi na mabigla nang marinig iyon. Ang Chinyu na ito ay nagpabagabag na sa mga nakatataas. Pagkatapos ng pulong, tumingin si Koexi kay Ziyahang. Ziyahang, dahil ibinigay sa iyo ng mga nakatataas ang gawaing ito, dapat kang pumunta at hawakan ito sa lalong madaling panahon at kunin ang mga dokumento sa lalong madaling panahon, malamig na sabi ni Koexi. Bahagyang tumango si Ziyahang at sinabing, huwag kang mag-alala, natural kung tutuperin ang mga utos ng mga nakatataas. Pagkasabi nito, tumalikod si Ziyahang at umalis. Dahil dito, medyo nalungkot si Koexi. Ang intensyon ni Ziyahang ay malinaw na maging responsable sa mga nakatataas, hindi sa kanya, ang presidente. Malamig na tiningnan ni Koexi ang likod ni Ziyahang at hindi niya maiwasang mapaungol ng malamig. Nakamit ng hamak na ito ang tagumpay. Sa tingin mo ba ay maaari kang maging phoenix sa pamamagitan ng paghuli kay Chinyu? Tuldok tuldok tuldok. Ang balita ng pagkakahuli kay Chinyu ay kumalat na parang apoy. Halos lahat ay nakakaalam tungkol dito ng sabay-sabay. Sinabi na alam ni Chinyu na mahuhuli siya, kaya naghiganti siya. Nabalitaan ko rin na pinatay niya muna si Deng Sheng at pagkatapos ay gusto niyang patayin si Yan Gai. Maya-maya, dumiretso siya sa tirahan ni Ziyahang. Narinig kong pinatay ni Chinyu ang isang purple na damit bago siya nahuli. Ang lilang robe na iyon ay ang sikat na gengsi. Nakakaloka talaga. Sa kasamaang palad, tapos na ang lahat. Tuldok tuldok tuldok. Mabilis na nakatanggap ng balita ang mga pamilyang Yan at Han. Sa isang natural na lihim na silid ng pamilya Yan, nakatayo si Yan Sihay sa tabi ni Yan Jinyao. Ito ang lugar kung saan si Yan Jinyao ay nasa liblib. Tatay, nahuli si Chinyu. Mahinang tanong ni Yan Jinyao na bahagyang nakapikit. Tumango si Yan Sihay at sinabing, tama. Narinig ko na bago siya mahuli, pilit niyang pinugutan ng ulo ang isang lalaking naka-purple.
Ito ang dahilan kung bakit si Chinyu ay napagod at nahulog sa mga kamay ni Xia Hang. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yan Jinyaw ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Ads by Pop Future. Pingutan ng ulo ang isang lalaking nakasuot ng lila. Ang ganoong record ng labanan ay naiwan na kay Yan Jinyaw. May tiwala pa rin si Yan Jinyaw sa isang ordinaryong itim na gintong robe. Pero kung haharapin niya ang isang lalaking nakasuot ng purple, hindi siya makakaganti. Dad, pwede na po kayong lumabas. Pupunta ako sa pag-iisa. Huminga ng malalim si Yan Jinyaw at pinilit na kumalma. Tinapik ni Yan Sihay ang balikat ni Yan Jinyaw at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Si Chinyu ay naging patay na. Alam ko, bahagyang ipinikit ni Yan Jinyaw ang kanyang mga mata at hindi na nagsalita pa. Tuldok. Sa oras na ito, ang pamilya Han ay nagdiriwang. Hinawakan ni Han Wei ang red wine sa kanyang kamay at tuwang-tuwa na sumayaw. Palaki ng palaki ang agwat nila ni Chinyu. Matagal na siyang sumuko sa paghabol at paglampas kay Chinyu. Inaasahan lang niyang mamatay ng maaga si Chinyu. Tay, narinig ko na nakalock si Chinyu sa harap ni Yan Rozo. Biglang may naisip si Han Wei at nagmamadaling tumayo. Tumango si Han Meng at sinabing, oo, sinadya ito ni Ko Exi. Pinaikit ni Han Wei ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, Tatay, gusto kong makita si Chinyu. Nakikita mo si Chinyu. Nababaliw ka na ba? Kumunat ang noo ni Han Meng at sinabing. Sinulyapan ni Han Wei si Han Meng at sinabing, Tay, sinabi ko na ipahiya ko si Chinyu sa harap ni Yan Rozo, ngunit hindi ko ginawa. Kung hindi ako maglalabas ng galit, hindi ako makontento. Sumimangot si Han Meng at pagkatapos ay nagsabi, ngunit hindi ganoon kadaling makapasok sa bilangguan ng Jingdu Martial Arts Association. Dad, maghanap ka na lang ng connections at mag-isip ng paraan, okay? Medyo nagmamakaawa ang tono ni Han Wei. Nang makita ito, hindi napigilan ni Han Meng na mapabuntong hininga. Mula nang makipaglaban kay Chinyu, si Han Wei ay naging talunan ng walang anumang hinahabol. Ang lahat ng ito ay dahil sa dagok ng labanang iyon. Okay. Nagdilim ang ekspresyon ni Han Meng nang sumang-ayon siya. Tuldok. Sa kulungan, si Chinyu ay wala pa ring malay. Gayunpaman, ang lahat ng uri ng mga imahe ay patuloy na lumalabas sa kanyang utak. May mga butil ng pawis sa kanyang noo. Kahit na wala siyang malay, iniisip pa rin ni Chinyu ang kanyang plano. Hindi ako dapat mabaygo. Ang puso ni Chinyu ay napuno ng takot. Sa oras na ito, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at sumigaw, hindi ako dapat mabaygo. Kabanata 668, ang pinahiya sa sarili na Han Wei. Mabangis ang ekspresyon ni Chinyu, humihigpit ang kanyang mga pupil, at patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Chinyu, bulong ni Yan Rozo. Sa pagtingin sa hitsura ni Chinyu, naramdaman ni Yan Rozo ang sakit sa kanyang puso. Gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya na hindi man lang siya makakuha ng anumang kapayapaan nang siya ay walang malay. Anong sinisigawan mo? May naglakad mula sa gilid. Hindi ka mabibigo. Isa ka ng preso. Tumingin si Chinyu sa paligid, at unti-unting lumuwag ang ekspresyon sa kanyang mukha. Chinyu? Okay ka lang. Ang mahinang boses ni Yan Rozo ay pumasok sa tainga ni Chinyu. Mabilis na bumangon si Chinyu. Hinawakan niya ang mga bar ng bilangguan at tumingin kay Yan Rozo. Rozo. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Tumulo ang mga luha ni Yan Rozo. I'm sorry. Umiling si Yan Rozo habang umiiyak. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magdaranas ng ganitong hirap. Hindi ko nais na ikaw ay maging isang cream of the crop sa mga lalaki. Gusto ko lang naligtas ka. Paputol-putol ang boses ni Yan Rozo dahil sa kanyang mga hikbi. Naglandas ang kanyang mga luha sa kanyang makatarungang leeg at nabasa ang kanyang damit. Hinawakan ni Chinyu ang rehas at nagmamadaling umiling. Hindi, Rozo. Kung hindi dahil sa iyo, wala nang saysay ang buhay ko. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng ito, at ako mismo ang pumili nito. Ngunit paano malalaman ni Yan Rozo ang tungkol sa plano ni Chinyu?
Ang alam lang niya ay nakakulong si Chin Yu at hindi siya pababayaan ng Jingdu Martial Arts Association. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kulungan. Pagkatapos, dahan-daang pumasok si Koexi. Pinalaki niya si Chin Yu, pagkatapos ay sinulyapan si Yan Ruozo at sinabing may walang pakialam ng ngiti, Chin Yu, dapat mong pasalamatan ako sa pagpayag na makasama kang muli ng iyong minamahal bago ka mamatay. Koexi? F*** ka, malamig na sabi ni Chin Yu. Ang biglaang pagmumura ay natigilan saglit ni Koexi. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw ay preso na. Hindi ka ba magbe-behave? Sa puntong ito, binago ni Koexi ang paksa at sinabing, kung pilit mong itinataas ang iyong kaharian, mawawalan ka ng malay kahit kalahating buwan. Isang araw ka lang nagising. I have to say, talent ka talaga. Koexi. Magsasalita na sana si Chin Yu nang biglang sumigaw si Yan Ruozo. Tumalikod si Koexi at naglakad papunta kay Yan Ruozo. Ngumiti siya at sinabing, Miss Yan, anong problema? Malamig na tiningnan ni Yan Ruozo si Koexi at sinabing, kung pakakawalan mo si Chin Yu, maaari akong sumang-ayon sa alinman sa iyong mga kahilingan. Ang ekspresyon ni Chin Yu ay lubhang nagbago. Ruozo, huwag. At huwag kang magmakaawa sa kanya para sa akin. Nag-aalalang sigaw ni Chin Yu. Sumulyap si Exiko kay Chin Yu at pagkatapos ay sinabing may hindi nakakaintinding ngiti, Miss Yan, mayroon ba talagang malalim na relasyon kayong dalawa? Malamig na sinabi ni Yan Ruozo, halatang hindi naiintindihan ng mga taong katulad mo. Malamang hindi ka pa nagmahal ng kahit sino sa buhay mo. Hahaha. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Koexi na mapatawa. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing may walang pakialam ng ngiti, Miss Yan, may katuturan ang sinabi mo. Hindi ko talaga maintindihan ang love. Cut the crap and let Chin Yu go, sabi ni Yan Ruozo na may malamig na ekspresyon. Umiling si Koexi at sinabing, Miss Yan, ang mga nakatataas ay nag-utos na patayin si Chin Yu, anuman ang presyo nito. Kaya, hindi ako papayag sa hiling mo. Nanlaki ang mga mata ni Yan Ruozo at hindi maiwasang magmura, Koexi. Hayaan mo si Chin Yu. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Hahaha. Tumawa ulit si Koexi. Malamig niyang tiningnan si Yan Ruozo at sinabing may walang pakialam ng ngiti, Miss Yan, kung buhay pa si Old Mr. Yan, kailangan kong mag-isip ng 2 beses sa sinabi mo, pero ngayon. Hehe. Koexi? F-sick ka. Papatayin kita sooner or later. Hindi mapigilan ni Chin Yu na magmura. Gumuso si Koexi. Wala kang pagkakataong iyon. Kapag naipadala na ang mga dokumento, papatayin ka namin kaagad. Sa puntong ito, biglang may naisip si Koexi. Tinapot niya ang kanyang ulo at sinabing, "Oh tama, may matandang kaibigan na pupunta sa iyo." Muntik ko nang makalimutan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Koexi at naglakad palabas. Hindi nagtagal pagkaalis niya, muling bumukas ang pinto ng kulungan. 2 tao ang nakatayo sa pintuan. Ang isa ay si Koexi, at ang isa ay si Han Wei. Young Master Han, hindi kita bibigyan ng maraming oras. Hindi hihigit sa 10 minuto, udyok ni Koexi. Bahagyang yumuko si Han Wei at sinabing, President ko, huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal. Gumuso si Koexi at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na dalhin siya ng mga tao sa paligid niya. By the way, President ko, kumusta na ang kalagayan ni Chin Yu? Biglang tanong ni Han Wei. Gumuso si Exiko. Pwersa niyang itinaas ang kanyang kaharian at hindi pa nakaka-recover. Wala siyang pinagkaiba sa ordinaryong tao. Pagkatapos ay gumaan ang loob ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Han Wei. Pagkatapos, pumasok si Han Wei sa bilangguan. Naglakad siya hanggang sa pintuan ng Chin Yu at sinabing mapagpakumbaba, Sok, hindi ka ba masyadong mayabang? Bakit naging ganito ka ngayon? Malamig na tiningnan ni Chin Yu si Han Wei at sinabing, anong ginagawa mo dito? Siyempre nandito ako para bisitahin ka. Pinaikit ni Han Wei ang kanyang mga mata at sinabi, Chin Yu? Naiintindihan mo na ba? Kahit mag-effort ka, hamak na langgam ka pa rin.
Sa bandang huli, madudurog ka pa rin hanggang sa mamatay ng mga katulad namin. So what kung may talent ka? Itinakda ng iyong panlipunang background ang lahat. Habang nagsasalita si Hanwei, lalo siyang naging baliw. Para siyang kontrabida na nakamit ang kanyang layunin. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Hanwei at sinabing, sa totoo lang, nakakaawa ka talaga ngayon. Para kang ipis. Mukhang nag-iwan ng psychological scar sa iyo ang huling labanan. Nang ilabas ang paksang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hanwei. Pinandilatan niya si Chinyu at sinabi ang bawat salita, sinabi ko noon na tatapakan kita sa harap ni Yan Rozo. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Hehe, kailangan mong umasa sa Jingdo Martial Arts Association para matupad ang hiling mo. Nakakaawa, walang awang nguya si Chinyu. Galit na galit si Hanwei. Tumingin siya sa mga tauhan ng bilangguan at sinabing, buksan mo ako. Okay. Hindi nagatubili ang mga tauhan at agad na naglakad pasulong para buksan ang pinto ng kulungan. Sa panahong ito, buong pagmamalaki ni Hanwei na sumulyap kay Yan Rozo at sinabing, Yan Rozo, ito ba ang lalaking mahal mo? Ipapaluhod ko siya sa harapan ko ngayon at ipapaalam sa iyo kung gaano kahirap ang pinili mo. Habang nagsasalita siya, dahan-daang bumukas ang pinto ng kulungan. Pumasok si Hanwei. Lumakas ang kanyang aura at malamig na sinabi niya, Chinyu, oras na para bayaran mo ang presyo. Pagkatapos sabihin iyon, agad na kinuyam si Hanwei at binato ng suntok si Chinyu. Bang! Gayunpaman, hindi lumitaw ang inaasahang eksena. Hindi lamang si Chinyu ang hindi nakatanggap ng suntok, ngunit inabot niya at hinawakan ang kamao ni Hanwei. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hanwei, at siya ay pilit na nagpupumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makakawala. Kabanata 669, ang basura ay basura. Nagdulot ito ng matinding pagbabago sa ekspresyon ni Hanwei. Ang palad ni Chinyu ay parang isang pares ng bakal na sipit, mahigpit na nakahawak sa kamao ni Hanwei. Kahit na sinubukan ni Hanwei ang kanyang makakaya, hindi niya nagawang makalaya. Hindi ka na ba Pailey? Takot na sabi ni Hanwei. Gumisi si Chinyu, na nagpapakita ng isang subo ng puting ngipin. Talagang nasaktan ako at mahina ang internal chi ko. Pero kahit na ganoon, hindi ako isang basurang tulad mo na kayang mangbuli. Ang ngiti ni Chinyu ay napakatalino. At ang napakatalino ng ngiting ito ay nagpatroma kay Hanwei. Ang basura ay basura. Kahit na nasaktan ako ng husto, hindi pa rin ikaw ang katapat ko. Sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Bitawan mo ako. Sigaw ni Hanwei sa takot. Hindi siya pinansin ni Chinyu at malamig na sinabi, gusto mo lumuhad ako. Karapat-dapat ka pa ba? Kasunod ng sigaw ni Chinyu, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang guyan ni Hanwei. Ang malaking puwersa ay agad na nagpaluhod kay Hanwei sa lupa na may isang plop. Nagpumigla si Hanwei na bumangon, ngunit itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at idiniin ito sa balikat ni Hanwei. Isang puwersa ang biglang bumagsak. Naramdaman lang ni Hanwei na hindi makagalaw ang kanyang mga balikat. Dahil sa kahihiyang ito, namula ang mukha at tenga ni Hanwei. Noong una ay gusto niyang ipahiya si Chinyu, ngunit hindi lamang siya nabigo, ngunit sa halip ay pinahiya din siya ni Chinyu. Paano ito? Mabangis ang ekspresyon ni Hanwei, at ang kanyang puso ay napuno ng walang katulad na sakit. Kahit nakaharap niya si Chinyu, na may mahinang internal chi, hindi ba niya nagawang gumanti? Paanong lumaki sa ganoong estado ang langgam na natapakan niya noon? Ayaw mo ba akong lumuhod? Gumisi si Chinyu. Pitawan mo ako. Nahirapan si Hanwei. Okay. Pinitawan ni Chinyu. Tinamantala ni Hanwei ang pagkakataong ito at nagmamadaling bumangon. Gusto niyang tumakas, ngunit sinipa ni Chinyu ang kanyang puwitan mula sa likuran. Bago pa makatayo si Hanwei, inabot na ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Hanwei, itinaas siya sa ere. Diba sabi mo basura ako? Paano naman ngayon? Malamig na sabi ni Chinyu. Kahit na mawala ang internal chi ko, hindi ka pa rin mapapantayan sa akin. Ito ba ang iyong pagmamalaki? Sok-sok? Sino sa atin ang basura? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabi.
Dahil sa kahihiyan, hinihiling ni Hanwei na siya ay patay na. Ngayon, nawala lahat ng pride ni Hanwei. Sa hindi kalayuan, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Yan Rozo. Hindi niya inaasahan na talagang lumaki si Chinyu sa ganoong lawak. Sabihin mo, sino sa atin ang basura? Malamig na tanong ni Chinyu. Buong lakas na nagpumigla si Hanwei at sinabing, bitawan mo ako. Hindi siya pinansin ni Chinyu at itinaas ang kanyang kamay para sampilan ang mukha ni Hanwei. Ang sampal na ito ay puro pisikal na lakas. Kahit na ganoon, ang malaking puwersa ay nahihilo pa rin si Hanwei. Sabihin mo sa akin, sino sa atin ang basura? Patuloy na tanong ni Chinyu. Nipatikip ng ngipin si Hanwei at hindi umimik. Ayaw mo namang sabihin di ba? Sige, sasampalin kita hanggang sa pagbuka ng bibig mo ngayon. Malamig na sabi ni Chinyu. Kasunod nito, itinaas ni Chinyu ang kanyang palad at ibinaba ito pakaliwa at kanan. Kumalat ang mga sampal sa buong kulungan. Sa ilang sandali, namamaga ang mukha ni Hanwei dahil sa sampal, at umagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Huwag! Huwag mo na akong patulan. Sa wakas, hindi na kinaya ni Hanwei. Kung magpapatuloy ito, baka mabugbog talaga siya hanggang mamatay. Magsalita ka, sinong basura? Gumisi si Chinyu. Kinagat ni Hanwei ang kanyang mga ngipin at inihanda ang sarili para sabihin, ito. Ako. Basura ako. Ha. Hindi napigilan ni Chinyu ang tumawa. Pinitawan niya si Hanwei at ninisyan. Alam mo ang lugar mo. Pumangon si Hanwei sa lupa at nagngangalit na mga ngiping sinabi, Chinyu, maghintay ka lang. Hindi kita bibitawan. Pagkatapos sabihin iyon, tumakas si Hanwei. Gayunpaman, muling sinipan ni Chinyu ang kanyang binti, at agad na lumuhod si Hanwei sa lupa. Dahil pinuntahan mo ako, huwag kang magmadaling umalis, ninisyon ni Chinyu. Ang ekspresyon ni Hanwei ay sobrang pangit, ngunit hindi siya nang ahas na pukawin muli si Chinyu. Sa labas ng kulungan, sumulyap si Exiko sa kanyang relo at kumunat ang noo. Matagal na. Bakit hindi siya lumalabas? Nadala ba siya sa pagpapahirap? Sa pananaw ni Koexi, naisip niyang pinahihirapan ni Hanwei si Chinyu. Sa pag-iisip nito, binuksan ni Koexi ang pinto ng kulungan at pumasok. Nang dumating siya sa selda ni Chinyu, natigilan si Koexi. Nakatingin kay Hanwei na nakaluhod sa lupa, napatulala si Koexi. President ko, iligtas mo ako. Nag-aalalang sigaw ni Hanwei. Pumasok si Koexi at itinaas ang kanyang kamay para hilahin si Hanwei palabas. Pagkatapos, malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, hindi ka kumikilos kahit na nakakulong ka rito. Chinyu? Ang lakas ng loob mo. Gumisi si Chinyu at sinabing, dapat naisip mo ang mga kahihinatnan kapag pinapasok mo siya. Kumunat ang mga ugat sa noo ni Koexi. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaduwag si Hanwei. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Gumuso si Koexi. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Koexi at naglakad palabas kasama si Hanwei. Lumipas ang oras, at unti-unting nagdilim ang langit. Sa kulungang ito, halos imposibleng sabihin ang araw mula sa gabi. Ang buong araw ay malabo. Bro, anong relasyon niyo ni Miss Yan? Tanong ng isang taga-ibang kulungan. By the way, bakit ka nakapasok dito? Naglakas loob kang makipag-usap kay Koexi ng ganyan. Hinahangaan kita. Walang magawa si Chinyu, kaya nagsimula siyang makipag-chat sa mga taong ito. Halos lahat sila ay nasa martial arts realm. At mayroon silang karaniwang katangian, na kinasusuklaman nila ang Jingdo Martial Arts Association. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, mga kaibigan, kung may pagkakataon akong makaalis, tiyak na mag-iisip ako ng paraan para mailigtas kayong lahat. Haha, kuya, huwag kang magbiro. Narinig naming lahat. Natatakot ako na hindi ka makalabas, biro ng katabi. Nagkunwaring bumantong hininga si Chinyu at sinabing, oo, natatakot ako na may problema ako sa pagkakataong ito. Pero hanggat hindi pa ako patay, may chance pa ako. Kung talagang lalabas ako, tiyak na ililigtas ko kayong lahat.
Walang nagseryoso, pero lahat sila ay ngumiti at sinabing, sige, hihintayin ka namin. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti sa loob. Ang mga taong nakakulong dito ay pawang mga top-notch na tao. Kung may pagkakataon na palayain sila, marahil ay magkakaroon siya ng kapital upang labanan ang Jingdu Martial Arts Association. Sa oras na iyon, ang Green Moon Villa ay tiyak na magiging numero unong sekta sa mundo, hindi natatakot sa anumang mga aristokratikong pamilya. Sa oras na ito, hindi rin inaasahan ng Jingdu Martial Arts Association na si Chinyu ay talagang mananalo sa puso ng mga tao sa bilangguan. Sa mga sumunod na araw, nakipagkasundo si Chinyu sa grupong ito ng mga tao. At nang marinig nila ang mga nagawa ni Chinyu, napuno sila ng paghanga. Habang nakikipag-chat, si Chinyu ay lihim ding nagtanong tungkol sa istruktura ng kulungang ito. Ang bawat isa ay nagsalita ng isa-isa, malinaw na ipinapaliwanag ang pangkalahatang istruktura ng bilangguan, kasama na ang mga materyales na ginamit sa bilangguan na ito. Kabanata 670, ang galit na si Chinyu. Ang materyal na ginamit sa bilangguan na ito ay hindi black goldstone, ngunit isang tunay na bato na mas mahirap pa sa black goldstone. Ang materyal na ito ay maaaring tawaging isang tunay na kayamanan ng kalikasan, at ang katigasan nito ay mas mataas kaysa sa black goldstone. Bukod dito, nalaman din ni Chinyu na ang mga sandata ng Martial Saint ay nakasabit sa paligid ng kulungang ito. Sa makatuwid, hindi naging madali ang puwersahang iligtas ang mga tao. Kung mabubuhay lang natin ang dalawang bangkay ng lalaki, hindi dapat magkaroon ng problema, naisip ni Chinyu sa sarili. Oh, nakikita mo ba ang malaking pinto? Sa sandaling ito, may nagtanong sa kanyang tabi. Sinundan ni Chinyu ang kanyang tingin at tumango. Oo, narinig ko na ang mga taong nakalok sa loob ng malaking pinto na iyon ay mas makapangyarihang tao. Tama na. Ang mga taong nakakulong sa loob ay maaaring Martial Saints o malapit sa Martial Saints. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Maaari talagang ikulong ng Jingdu Martial Arts Association ang mga Martial Saints. Hindi napigilan ni Chinyu na malunok. Ngumiti ang katabi niya at sinabing, huwag kalimutan na ang Jingdu Martial Arts Association ay umiral ng maraming taon. Ang mga Martial Saints ay talagang napakabihirang ngayon, ngunit paano naman ang 100 taon na ang nakararaan? Sa oras na iyon, mas malakas din ang kapangyarihan ng Jingdu Martial Arts Association. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, sa madaling salita, ang mga taong iyon ay nakulong 100 taon na ang nakalipas. Tama na yan. Siyempre, hula lang namin ito. Hindi maiwasan ni Chinyu na magmukhang solemn. Maging ang mga Martial Saints ay ikinulong nila. Malamang na hindi ganoon kadali ang kapangyarihan ng Jingdu Martial Arts Association. Sa labas ng mundo, nakaupo si Koexi sa kanyang opisina, naghihintay na maibigay ang dokumento. Makalipas ang 10 minuto, pumasok si Ziyahang mula sa labas. Inilagay niya ang dokumento sa kanyang kamay sa harap ni Koexi at sinabing, narito ang dokumento. Nagliwanag ang mga mata ni Koexi. Nagmamadali niyang kinuha ang dokumento at binasa itong mabuti. Narito na sa wakas. Hindi napigilan ni Koexi na huminga ng malalim, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Inihagis niya ang dokumento kay Ziyahang at sinabing, kung gayon, bilasan mo at patayin siya. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Ibinuka ni Ziyahang ang kanyang bibig. Gusto niyang huminto ng oras, ngunit natatakot siyang maghinala si Koexi. Kaya naman, tumango lang si Ziyahang at sinabing, nakuha ko na. Matapos tumalikod at maglakad palabas ng opisina ni Koexi, lalong lumalim ang pagsimangot ni Ziyahang. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap mata, ngunit si Chinyu, na nakakulong, ay hindi kumilos. Ano ba talaga ang plano niya? Paano siya tatakas? Sa opisina, agad na ipinaalam ni Koexi sa lahat ang balitang ito. Ipinaalam niya sa lahat, kabilang ang pamilya yan at ang pamilyahan, hanggat may sama ng loob sila kay Chinyu. Sa huli, ang oras ng pagpapatupad ay itinakda sa tanghali kinabukasan. Tuwang-tuwa ang mga tulad ng pamilya yan nang marinig nila ang balita. Natural na hindi nila makaligtaan ang ganoong bagay.
Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, dumating ang susunod na araw. Sa madaling araw, ang buong bilangguan ay napuno ng hindi maipaliwanag na kapaligiran ng kalungkutan. Wala nang masyadong oras para sa iyo. Dapat mong pahalagahan ito, sabi ng isang opisyal ng patrol ng bilangguan na may mahinang ngiti. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang malungkot na kapaligiran ay naging mas matindi. Sa kabilang banda, ang mukha ni Yan Ruozo ay sobrang mapatla. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, "Chinyu, ako." Napangiti si Chinyu at sinabing, "Huwag kang masyadong mag-alala. Nakatakas ako sa kamatayan noong nakaraan. Baka this time kaya ko na." Kahit na ganoon ang nangyari, tumutulo pa rin ang mga luha ni Yan Ruozo. Humihikbi siya at sinabing, "Chinyu, binaygo kita. Kung swertehin akong makatakas sa pagkakataong ito, ikaw. Huwag mo na akong pakialaman. Ayokong may makitang nangyayari sa'yo." Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang pumasok si Koexi kasama ang kanyang mga tauhan. May dalawang tao sa tabi niya. May hawak silang kakaibang instrumento sa kanilang mga kamay. Ang instrumento ay mukhang isang tansong palayok, ngunit ito ay mas maliit kaysa sa isang ordinaryong tansong palayok. Chinyu, naipadala na ang mga dokumento. Ang parusa ay isasagawa ngayong hapon, walang pakialam na sabi ni Koexi. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Koexi at sinabing, "Matanda, kung hindi ako mamamatay sa pagkakataong ito, papatayin kita." Gumisi si Koexi. "Sa tingin mo may chance ka pa?" Sa puntong ito, huminto sandali si Koexi at sinabing may kaunting amusement, "Bago ako mamatay, plano kong bigyan ka ng sorpresa. Hindi mo ba gustong malaman kung paano namin tinatrito si Yan Ruozo?" Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Koexi ang kanyang kamay. Ang dalawang tao sa tabi niya ay agad na naglakad patungo kay Yan Ruozo. Tumayo silang dalawa sa gilid ni Yan Ruozo. Tila sila ay sumisigaw ng ilang spell. Hindi nagtagal, nagsimulang kumislap ng ron ang mga tubo sa katawan ni Yan Ruozo. Habang lumilitaw ang mga ron, nagsimulang umagos palabas ng tubo ang dugo sa katawan ni Yan Ruozo. Agad na namutla ang mukha ni Yan Ruozo. Dahil sa matinding sakit, pawisan si Yan Ruozo, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, upang hindi hayaang mag-alala si Chinyu, nagngangalit si Yan Ruozo at hindi umimik. Damaloy ang dugo sa dalawang kalderong tanso sa pamamagitan ng tubo. Habang umaagos ang dugo, namutla ang mukha ni Yan Ruozo, at ang kanyang damit ay basa ng pawis. Nanlaki ang mga mata ni Chinyu at galit na galit siya. Hinawakan niya ang rehas at galit na sumigaw, "Koexi. F-sick ka." Tumawa si Koexi at sinabing, "Ano? Hindi mo na kaya?" Pinandilatan ni Chinyu si Koexi, at ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay halos sakop ang buong bilangguan. Mapula-pula ang kanyang mga mata, at parang dragon ang mga ugat sa kanyang mga braso. "Koexi, papatayin talaga kita. Papatayin talaga kita." Ang galit na dagindong ni Chinyu ay umalangaw sa bilangguan sa mahabang panahon. Gumisi si Koexi at walang ekspresyong nagutos, "Lakasan ang lakas." Oo. Nagsimula na namang kumanta ang dalawang tao. Ang mga ron sa pipe ay kumikinampa. Mabilis na umagos ang dugo, at ang sakit na dinanas ni Yan Ruozo ay agad na tumaas ng ilang beses. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin kumibo si Yan Ruozo. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga ngipin, at dahil sa sobrang lakas, ang kanyang mga labi ay nakagat hanggang sa damyugo. How touching! Paano mo mapipigilan ang iyong mga sigaw? Kulat na sabi ni Koexi. Ang Koexi sa kanyang harapan ay parang isang demonyong pumatay nang hindi kumukupas ang mata. "Koexi, tiyak na guguluhin kita. Siguradong." Ang panloob na chi ni Chinyu ay agad na tumaas. Gayunpaman, tumikim si Koexi at sinabing, "Ipagpatuloy ang pagpapalakas. Gusto kong makita kung hanggang kailan siya makakapigil." "How dare you?" Ang galit ni Chinyu ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Umungol siya at sinuntok ang rehas. May nangyaring nakakatakot. Bahagyang nakabaluktot ang rehas sa ilalim ng suntok na ito. Nanlaki ang mga mata ni Koexi. Paano? Paano ito posible? Tinitigan ni Koexi si Chinyu.
Sa sandaling ito, ang buhok ni Chinyu ay pumipitik, ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang aura ay napakalamig.